Hello YouTube! Hello, it's me again, Luis Daniel Vlogs. At ngayon ay magre-reaction na naman tayo ng panibagong reaction video. At ito ay tungkol nga pala sa tungkol sa dalawang Ateneo players ng basketball na Rene Baterbonia at si Adili, no? At lumabas na nga yung investigasyon ng PNP at CIDG tungkol dito. At nalaman nga nila na hindi nga daw pala aksidente ang lahat ng ito na pagkamatay ni na Rene at Divine Delete. No? At talaga namang nakakapagtaka talaga na talagang magtataka kasi hindi tumutugma yung mga sinasabi nila sa nangyari. Kaya duda rin talaga lahat ng mga karamihan, pati yung mismong mga magulang nila ay hindi tanggap yung paliwanag nung dalawang estudyante sino ba yun? Basta mamaya. So, play na natin. Let's go. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP-CIDG na Hindi pala ang aksidente. pagkamatay ni Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building activity sa Aurora. Inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Dapat lang at dapat nga panagutin itong si Coach Baldwin pala. Baldwin pala, sorry na. At syempre, sila ang may kasalanan nito. Bakit? Alam naman nila na basketball yung gagawing training. Bakit sa dagat nila pinag-training at pinaglangoy? Hindi naman sila swimmer. May connect din naman yung paglublob sa tubig kung bakit nila ginagawa yun. Ito ay dahil upang ma-test yung kanilang stamina, yung kanilang lakas, no? Kasi ang tubig ay may resistance, so mas matetest dito yung kanilang lakas sa pagbabasketball. Kaya lang, hindi dapat sa beach ginagawa ito. At ito ay dapat ginagawa sa ordinaryong swimming pool lamang na hindi lagpas tao, no? At talagang napakadelikado ng ginawa nila. Kaya may pananagutan talaga dito ang Coach Tab na yan. Tsaka yung pamunuan ng Ateneo de Manila Universities dahil hinayaan nila yung ganito. At hindi lang yan matagal na rin pala talagang ginagawa nila to sa beach talaga nagpa-practice. So tuloy natin. Dating team manager Epo Kimpo at tatlong iba pa. Balitang hatid ni John Consulta. Yan. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Kung CIDG Sabi nila kasi naimbestigahan na nila, no? ang tatanungin, hindi aksidente ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora, kung saan namatay sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat, nasa 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman daw sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat noong mga oras na yon. Alam nila ang kondisyon ng dagat. Bakit? Kita mo naman nilang napakalakas na ng alon. No, actually, kapag nakita mo ng hindi maganda ang alon, tutuloy ka pa pagsiswimming. Halimbawa, nagsiswimming kayo sa beach, no? Tutuloy pa ba kayo? Di ba hindi na? Bakit tumuloy pa sila? Ay, nako talaga. Tapos ayan. Kaya ang sisi talaga nito ay sa coach kasi siya yung nagpapatupad ng nito, di ba?
At siyempre meron nga daw alam ng merong rip rip current sa lugar na 'yan kasi especially ito ay nasa Pacific Ocean, nasa harap ng Pacific Ocean. Siyempre ang lalakas talaga ng alon diyan dahil diyan yung malalakas yung hangin, diyan nga nanggagaling yung mga bagyo natin. Maraming, diyan, hangin na nagsasalubong kaya nagkakaroon ng bagyo. May tawag diyan, nakalimutan lang natin 'no. Pero may tawag talaga do'n, interconvergence zone yata 'yun. Basta do'n nagsasalubong yung hangin kaya lagi may bagyo sa Pacific Ocean sa side ng Pilipinas. So ituloy natin. You won't send somebody doon sa on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong Aware talaga sila. prior to leaving. O tapos tinuloy pa nila. Ang nakakapagtaka pa rito 'no, nagpunta pa sila sa malalim. Alam naman natin na nagpunta pa sila malalim. Tapos meron palang hindi marunong maglangoy. No, at isa na nga do'n si Divine Adely. Pero si Rene Baterbonia ay marunong talaga daw maglangoy base na rin sa statement ng kanyang nanay 'no. Dahil sila nga ay malapit sa dagat 'no, sa Mindanao. Malapit sa ilog at lagi daw naliligo ito. So, ayun, bakit nga nangyari ito? Ayon pa sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adely ang nadisgrasya. You are confirming that na 4 nga po Yeah. ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced drink na makainom ng water. Nakainom talaga. Including a Alat pa foreigner. naman nun. Another one. 48 Kabi nga na nag-swimming sa Pangasinan, basta yata yun, Bulinaw, Patar. Malakas talaga yung yung alon. Kahit nasa west na yun, nandito na yun sa bandang West Philippine Sea, doon na nakaharap yung dagat. Pero ang lalaki ng alon doon. Talagang nung nag-swimming kami, pero nasa mababaw lang naman kami at hindi lagpas tao. Talagang madadala ka ng alon sa sobrang lakas ng current, no? Madadala ka talaga. Ang taas nun, talagang naalala ko pa yun nung nag-swimming kaya at ang saya nga namin magkakapamilya. So ituloy natin. individual na ang ipinasubpina ng CIDG. Grabe, 48 na individual lang ipinasabi na dahil sa trahedya sa training. At ito, ongoing pa nga yung investigation dito, no? At itong Kalbo Natal Baldwin na ito ay iimbestigahan talaga. Dahil siya yung may kasalanan nito. So, tatanungin ko nga pala kayo, no? Naniniwala ba kayo na itong nangyaring trahedya sa Ateneo players ng basketball, naniniwala ba kayo na ito ay isang aksidente lamang na hindi sinasadya o merong nasa likod nito na talagang planado, sinadya at nagkaroon ng tawag dito? Nagkaroon ng di ko maalala, lintik. Nagkaroon ng initiation, no? Yung parang hazing. Nagkaroon ng hazing sa lugar na yon sa Aurora. Kasi, nakakapagtaka dito, no? Kung ating iisipin at i-analyze natin, bakit pupunta pa sila sa malalim na parte ng dagat, no? At saka alam na nilang maalon, tumuloy pa rin sila. So talagang maraming tanong na hindi pa talaga masagot. So kaya nga hindi talaga matanggap nung nanay ni Rene Baterbonia ang sinapit ng kanyang anak. At hindi pa rin niya matanggap ang sorry mula sa coach at sa pamunuan ng Ateneo. So ituloy natin. So talagang
karamihan sa mga nag-a-analyze at sa mga netizens ay may hinala na nagkaroon talaga ng hazing dito at dapat may mapanagot dito, no? Talagang silang dalawa ay nilunod, no? Pero ito pa naman hindi napapatunayan, pero kasi nakakapagtaka talaga yung kanilang pagkamatay. So, Muli ituloy natin. pinasupina si dating No? Ateneo head coach Tab Baldwin pero hindi pa nagpakita. Man up, be man enough to face Talaga. the investigation. Naglabas na ang DOJ ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Gayun din kina dating Ateneo Team Manager Dami. Christopher Epok Kimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Ayon sa DOJ, aalertuhin ang mga otoridad kung magtangka silang lumabas ng bansa. Pero hindi nito mapipigilan ang Oh my kanilang biyahe goodness. at hindi rin kumpirmasyon ng kanilang pananagutan. Talaga. Kasama rin daw sa tinitingnan ng DOJ ang pananagutan ng Ateneo de May pananagutan talaga ang school. Bakit? Siyempre nasa kamay nyo yan. Nagte-training kayo. So, dapat iningatan nyo yung mga estudyante nyo. No? Nako. Yung coach talaga ang pinakang first dito may responsibilidad. Kaya, ayan na nga, nag-resign na nga yung coach. Wala sa ayos na yan. Manila University. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inisyuhan ng ILBO at ng Ateneo. Nauna lang humingi ng tawad si Baldwin para sa pagkasawi ng dalawa nilang player. Ginawa raw nila ang lahat pero hindi kinayang isalba sina Baterbonia at Adili. Ginawa daw ang lahat, no? Sabi niya. Pero, ang lumabas pa dito, hindi daw pinatuloy yung CPR doon sa dalawang nalunod, especially kay Rene Baterbonia. Bakit hindi mo itutuloy ang CPR? Yun ay isang emergency na pangyayari kung saan nalunod nga, no? At inantay na lang daw na dalhin sa ospital itong dalawang nalunod nga. Grabe, anong kalokohan ito? Hay. Kaya nakakapagtaka kung bakit hindi nila to na malaking sampal talaga. Inantay pa nilang dalhin sa ospital. Siyempre matagal yun. Ibabiyahe pa. Imbis sa CPR na sakaling masave, hindi na buhay, no? So, pero wala. Kaya ituloy natin. Bitiw na sina Baldwin at Kimpo bilang head coach at team manager ng koponan. Sa bagong pahayag naman ng Ateneo kaugnay sa sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa Aurora, ilalaan daw nila ang mga komento at clarification sa mga opisyal na prosesong legal bilang paggalang sa proseso. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa NBI, dumating ang 11 basketball player ng Ateneo. Ayan. Kasama ang kanilang abogado at kaanak. Hindi na nagdetalye sa Yan yata yung mga kasama nila na nakaligtas. media na mga ibinahagi nila sa NBI. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na isa ring Atenista na magiging patas at professional ang kanilang investigasyon. Inaasahan din ng NBI na haharap na rin si Coach Baldwin ngayong Biyernes para magbigay ng salaysay. Ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Talaga. Sa kwento ng mga Ateneo player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas, Ito si Sam at si Keeper daw, no? Ito talaga ang may alam dahil naroon sila mismo kung saan nangyayari yung pagkalunod ng dalawa. At malapit sila dun sa dagat. At ito talaga yung may alam. So, in-interview nga ito at tingnan natin kung anong masasabi nila. sa podcast ng Let's Talk with Pia Ontiveros, nakapila raw ang buong team sa mababaw na bahagi ng dagat bago nangyari ang trahedya. Sinusundan daw nila ang galaw ng kanilang coach, pero wala pang isang minuto ay humampas na ang mga along Oh my mataas sa kanila. goodness. All of us were Siyempre, bigla-bigla yan. Ang dagat, makikita mo kalmado, pero maya-maya bigla na lang, yan. Kaya nga may kasabihan na water is dangerous. No, don't play with water. Ay, nako. Kasi, mayroong bigla-biglang unos or bugso ng hangin. Yan yung nag-focus ng alon. So, dapat naging alerto rin kayo. At
Siyempre dapat hindi na rin pinayagan ng coach na pumunta sa malalim 'tong mga 'to. Hay naku talaga. So tuloy natin. panicking na po and we didn't know what to do. Ay na ba? Kumbaga po parang nag-scatter po kami in the water. Nag-scatter Doon na po daw ako na sila. Parang napaisip na hindi na ata ako makakalabas dito. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. I was like gonna accept na mawala na po ako. Ano Then, daw? after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Si EJ Kapihi ani Nakaapak daw sila sa sand. So, hindi nalagpas tao yung napuntahan nila. No? ang nakita nilang sumagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. Sa isang punto, sinipr pa ang dalawang player. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito Kung tingnan mo, pinatigil nga daw. responder. They were doing CPR for a bit. Then They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach, kay no? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RP And then, po. Tapos pinastop po. Parang tanga naman, no? Pinatigil. Hay nako. So, grabe. Pinatigil ang CPR. Kaya, wala talaga. Pero yun nga. Tingnan natin. pinastop po nung ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. To rush to the ambulance. Malayo. Paano kung malayo pa yung ospital, di ba? Ay, nako. Walang pulse. I mean, The even I'm pretty sure they rushed him lang po sa only ambulance. Si Adili Tinan mo. Tinanong nung nag-i-interview, wala bang pulse? Hindi sila nakasagot. Nirush na raw sa ospital. So, dapat nga ganun nga muna yung ginawa, di ba? Yung simple na pagsisave, hay nako. man, may pulso pa umano ng matagpuan. Oh. Pero hindi sa ambulansya isinakay. the only Tinanong, may pulso pa daw si Divine. Pero hindi daw sa ambulansya sinakay. Saan? one I heard that had pulse po was Divine po. on the beach, he had a Yes pulse. po. And then they put him in the ambulance and brought him to the... Kung sinipr nyo yun, edi nabuhay pa, may pulso pa pala. Lasa ayos, no? It Grabe. wasn't an Si ambulance. Divine It po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah po. Ayon sa dalawa, hindi masasabing initiation rights ang ginawa nilang aktibidad. Wala rin daw pabigat o weights What? na ginamit. Pero At palagi sabi meron. may pagkukulang para matiyak ang kanilang kaligtasan. Meron talaga. For me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na Naglabas din sila ng saloobin tungkol sa mga kritisismo ng publiko. sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. No. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Kaya na-guilty siya, no? it was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na It's like going through 2 deaths po. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Ba't ganun? Parang hindi sincere yung kanilang paliwanag, no? Para sa akin lang naman. So, ayan, natanggan dyan na lamang muna ang ating reaksyon. Ano bang magiging opinion na dito? Siyempre, i-comment nyo rito sa ating comment section sa baba kung anong paniniwala nyo. Aksidente nga ba ang nangyari o hindi? At dapat ba managot ang Ateneo, coach, at ang pamanuan ng Ateneo? So, dapat talaga para sa akin. So, kayo naman, tinatanong ko, comment down below at babasahin natin yan. At don't forget to like, share, and subscribe to my videos para patuloy niyong nood ako dito. Bye-bye. At see you next time.